ating pag-aaral po mga kapatid ng mga salita po ng Diyos. Ngayong umaga po ay nais ko pong buksan natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, no? Upang pakinggan, no, ang mga aral ng ating Panginoon, sapagkat ang aral po ng Diyos ay mahalaga po sa bawat mananampalataya. Okay? At focus po tayo dapat sa pakikinig, mga kapatid, sapagkat ito ang oras na ito, ang araw na ito ay araw po at oras para sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Na tayo po ay sama-sama upang siya po ay ating patuloy na bigyan ng karangalan po sa ating mga buhay. Ngayon po, dito tayo ngayon sa ating binasa kanina, mga kapatid, sa aklat po ng 1 Peter, chapter 5. 1 Peter, chapter 5, verse 10. Sabi dito, "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory, by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you." Ang ating paksa ngayong umaga ay may kinalaman po sa the God of all grace sustains His people. Ang Diyos ng lahat ng biyaya ang nagpapanatili sa Kanyang tao o bayan. Okay? Pag sinabi pong all grace, lahat. Amen? Hindi lamang po ang grace ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, maging po ang lahat ng mga bagay na sa atin po ay biyaya po lahat yan ng ating Panginoon. Ang ating lakas, ang ating buhay, ating sigla, ating hanap buhay, ang ating negosyo, lahat po yan, biyaya po ng ating Panginoon. Okay? Pag sabing biyaya, ibig sabihin po ay galing sa Diyos. Pag sabing biyaya, ibig sabihin, ginawa ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya po, biyaya ng Diyos na dito tayo ngayon sa Luzon. Di ba? Okay? Kaya ang mga Bisaya dyan na katulad ko, kakaway-kaway, no? Salamat sa Panginoon. Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos, nandito po tayo, dito tayo dinala, dito tayo binayaan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Now, the Christian life is not free from trials. No, akala kasi nila, pagka ikaw Kristiyano, wala ka ng mga pagsubok. Hindi ho totoo yan, mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano, nakakaranas ng pagsubok. Amen po? Okay? Bakit? Kasi ikaw ay sumunod sa ating Panginoon. Ang ating po bang Panginoon Kristo ay nakaranas din ng mga pagsubok. Matinding pagsubok ang naranasan po ng ating Panginoong Kristo. No? Hindi lamang po pagsubok, kundi maging po yung sufferings and difficulties, no? Yung paghihirap o kahirapan sa ating mga buhay. God's people often face afflictions in this world, yet in the midst of suffering, believers have a sure hope. The God of all grace is working for their good. Mga kapatid, so ito po ay makita ho natin sa talatang ito, mga minamahal, na ang biyaya po ng Diyos ay lagi hong nagbibigay sa atin o gumagawa sa atin sa ating mga buhay ng mabuti, no? Kaya kahit man tayo ay puno ng problema, siranin pagsubok sa buhay, pagka yan po ay idulog mo lang sa Panginoon, mga kapatid, nandoon na po yung pagbibigay po sa atin ng kanyang biyaya
nandoon po, ibigay po niya sa atin ang anumang mga solusyon o anuman mga kasagutan ng ating mga problema at suliranin sa ating mga buhay. Kaya po, tayo bilang Kristiyano, katulad po ng ating Hesus Kristo, talaga hong nakakaranas po tayo, no? Na mga pagsubok, problema, suliranin sa buhay. Normal po yan sa mananampalataya. Pero, hindi po ito lisensya para ka tumalikod sa Lord. Amen? Pagka tayo sinusubukan, ibig sabihin po, pinapatatag tayo, pinapalakas tayo, ibig sabihin po ni Lord, tayo po ay mas lalong dinadalisay ang ating pananampalataya sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya tingnan niyo po, ang tunay na ginto, dinadalisay. Amen? Ang tunay na pananampalataya, dinadalisay po ng ating Panginoon. Kaya natural lamang na may mga pagsubok po, no, sa ating mga buhay. Now, nais ko pong ibigay sa inyo ang 4 na bagay na dapat po natin makita dito po sa sinasabi po ng ating Panginoon sa aklat po ng 1 Peter chapter 5 verse 10. Now, number 1, God is the source of all grace. Ang Diyos ay pinanggagalingan, no? Pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Amen po? Sa Kanya po galing lahat. Sa Kanya nagmula lahat, mga kapatid. No? Lahat po tayo ay nabubuhay dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang sabi po niya dito sa unang saknong ng 1 Peter chapter 5 verse 10, but the God of all grace, no? Ang Diyos, ngunit ang Diyos ng lahat ng biyaya. So lahat po yan ay biyaya po niya sa atin, mga kapatid, ipinagkaloob po niya. God is the fountain of every spiritual blessing. Totoo po ba yung mga kapatid? Siya po ba ang daluyan? Siya po ba ang pinagmulan? Siya po ba yung fountain? Nakita niyo yung fountain, mga kapatid? Tuloy-tuloy po yung pagdaloy. No? Nagsha-shower po siya. Kaya kinanta natin kanina, showers of blessing, mga kapatid. Yun po yung fountain na bigay po ni Lord. Tandaan po natin, mga kapatid, ay ang Diyos po ay punong-puno po siya ng mga biyaya at hindi po natin kayang ubusin ang biyaya ng Diyos. Amen po? Okay? At ang Diyos po sa kanyang biyaya, hindi po siya madamot. Ibibigay po sa atin ang mga biyaya na yan na kailangan po natin sa atin pong mga buhay. Okay? Lalong-lalo na po yung ating tinatawag po na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kasi ito po kaligtasan po natin, blessing din po ito ni Lord, mga kapatid. Amen po? Blessing din po ito ni Lord. Biyaya po ito ng Diyos. Now, basahin po natin, aklat po ng Ephesians chapter 1. Sabi po dito, verse 3 up to verse 4. Okay? Ephesians chapter 1, verse 3 up to verse 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Kaya ang kaligtasan po natin, mga kapatid, ito po ay spiritual blessing sa buhay po natin. At ang sabi po ni Lord, in heavenly places in Christ. Doon po sa langit, mga kapatid, ang ating kaligtasan ay biyaya po ng ating Panginoon. Ano pong ginawa ng Diyos kung bakit biyaya sa atin ang kaligtasan doon sa langit? Ang sabi po sa verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, ano sabi? Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure
of His will. Verse 6, to the praise of the glorious grace wherein He hath made us accepted in the Beloved. So tayo ang tinanggap ng ating Panginoon. Amen? Tayo po ang pinili ng Diyos, inirang ng Diyos before the foundation of the world. At ito po ang sabi po ng ating Panginoon, mga kapatid, na according to the good pleasure of His will. Ito po ang tunay na kalooban at nais po ng ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan po ni Lord na binigay sa atin, ang ginawa ni Lord na kaligtasan at buhay na walang hanggan, na binigay po sa atin, mga kapatid, hindi po pwedeng baguhin. Amen? Hindi po pwedeng dagdagan, hindi po pwedeng bawasan. Kung ano sinasabi po ng ating Panginoon, yun po talaga ang tunay at tamang aral po ng ating Diyos. Kaya po, ay hindi lamang po, mga kapatid, ay spiritual blessing, no? God is the fountain of spiritual blessing, kundi yung ating tinatawag na preservation, strength, comfort, and hope all come from His grace alone. Man cannot save or sustain himself apart from God. So tayo, wala po tayo talaga magawa. Kaya tayo ay umaasa lamang sa biyaya po ng Diyos. Lalong-lalo na po yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, na kung saan po ang tao hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, ang tao hindi niya kayang iligtas ang kanyang kapwa, ang pastor hindi niya kayang iligtas ang mga miyembro doon sa impyerno, lamang ang Diyos ang siyang nagligtas po sa atin. Amen po? Kaya po dito sa Ephesians chapter 2 verse 5, nabasahin po natin, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Tingnan niyo po, tayo po ay naligtas talaga sa biyaya ng Panginoon, hindi sa gawa ng tao. Amen po? Hindi sa pananampalataya ng tao. Kaya maraming mga grupo ngayon na ang kanilang paniniwala, manampalataya ka lang sa Panginoon, ikaw ay ligtas na. Hindi o. Kasi ang pananampalataya, tanda natin, gawa din po yan. Amen po? Sapagkat sabi ni Lord, if faith without work is dead. Kung ang pananampalataya mo na walang gawa, ay patay. No? Ibig sabihin, pananampalataya din yan. Ibig sabihin, ang pananampalataya, ginagawa mo. So kung ginagawa mo, nagpe-perform ka na. Tama? Hindi na tunay na kaligtasan yon na pinanghawakan mo na aral na yon. Sapagkat ang tunay na kaligtasan, biyaya po ng Diyos. Amen po? So malinaw po dito, mga kapatid, ipinapakita ng talata na ang kaligtasan ay hindi bunga ng gawa o desisyon ng tao, kundi biyaya ng Diyos. Ginawa ng Diyos. Binigay ng Diyos sa atin. Ang espiritual na buhay ay kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Kaya po, tayo bilang mga ligtas, sa buhay na ito, ay namumuhay po tayo sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, ang biyaya ng Diyos, supisyente sa ating lahat. Supisyente po ba ang biyaya ng Diyos? Amen. Supisyente po ang biyaya ng Diyos. Maging si Pablo, naranasan po niya yun, mga kapatid. Si Pablo, nagutom, nauhaw, lahat ginawa niya, nakulong siya, alang-alang po sa ating Panginoon, at siya po ay pinag-alimuran ng mga tao, pinagagawa ng masama, alang-alang po sa ating Panginoon, alang-alang po sa gawain ng Diyos, alang-alang po sa mga mananampalataya. Kaya ang sabi niya, sufficiente pa rin po ang biyaya ng ating Diyos. Sabi po ng Panginoon sa kanya. Kaya sabi ko dito, sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, and he said unto me, si Pablo po ito nagsasalita, ang nagsabi sa kanya ang Panginoon. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Tingnan niyo po,
So malinaw po mga kapatid, nasabi ni Lord mismo, my grace is sufficient for thee. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Kaya po, ang biyaya po na nasa atin ngayon ay sapat po sa atin. Amen po? Sapat po ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya po, malinaw mga kapatid, na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat pagsubok, sa ating kahinaan, higit na nahayag ang kapangyarihan at katapatan po ng ating Panginoon. So malinaw po yan mga kapatid, na tayo po ay dapat magtiwala doon sa sufisyenteng biyaya po ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa pong sabi dito mga kapatid? No? Dito po sa aklat po ng Titus, chapter 2, verse 11, sabi po dito, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sinong lahat ng mga tao? Of course, lahat ng mga pinili ng Diyos, lahat ng mga tinubos ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid, tayo po yon na lahat na tinutukoy po ng banal na kasulatan. Kaya malinaw po mga kapatid, na ang biyaya po ng Diyos ay nagdala po sa atin ng kaligtasan. Okay? Dala-dala ni Lord. Ibig sabihin sa kanyang galing, siyang gumawa ng kaligtasan po ito na siyang ibinigay po sa atin. Kaya sabi po dito mga kapatid, ay nagpakita sa lahat ng mga tao. Nagpakita sa atin lahat na mga pinili ng Diyos, mga hinila ng Diyos before the foundation of the world. Kaya malinaw po, mga minamahal, na ang kaligtasan po ito ay biyaya po ng ating Panginoon. Hindi ho natin ito ginawa ang kaligtasan ito. Ang gumawa po nito, walang iba kundi ang ating Diyos. Sapagkat, ano pa pong sabi niya mga kapatid? Basahin po natin, aklat po ng 2 Timothy, no? Chapter 1, verse 9. Sabi po dito, 2 Timothy, chapter 1, verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So, malinaw po, na sabi ho dito mga kapatid, na siya sa atin ay nagligtas. Sino siya? Ang Diyos. No? Ang Diyos po ang nagligtas sa atin, hindi ang pastor. Amen? Hindi ho ang sinumang mga ngaral ang nagligtas sa atin sa impyerno, kundi si Lord. Na ang sabi ho niya dito, malinaw po mga kapatid, na sa atin ay tumawag ng isang banal na pagkatawag. Si Lord po ang tumawag sa atin para iligtas. Amen po? Sapagkat si Lord po ay banal. No? Siya po ang banal na Diyos na tumawag sa atin. At ang kaligtasan na ito, hindi ayon sa ating mga gawa. Di ba? Maraming mga tao ngayon, ang sabi nila, mag-donate ka lang sa simbahan, maligtas ka na. Mali po yun. No? Kaya nga sabi ni Lord dito, hindi ayon sa inyong mga gawa, kundi ayon sa kanyang sarili, biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahon na walang hanggan. So malinaw po, no? Na sa ating paglilingkod na ito, na dapat po natin makita na ang kaligtasan ito, kaligtasang eternal, tandaan po natin, ay biyaya po ng ating Panginoon. That is number 1, mga kapatid. Number 1 sa ating pinag-aralan ngayon, God is the source of all grace. No? Ang Diyos po ang pinagmumulan, no? O daluyan ng lahat ng biyaya sa buhay po natin. At ang biyaya po ng Diyos ay sufficiente po sa buhay po natin. Number 2,
God has called His people unto eternal glory. Bakit? Sapagkat ang sabi niya dito, sa pangalawang saknong, sa 1 Peter chapter 1, chapter 5, verse 10, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. Tinawag ng Diyos ang kanyang bayan tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kaya po, tayo bilang mga anak ng Diyos, ang ating niluwalhati, ang Diyos lamang. Amen po? Hindi ang tao. Okay? Marami nga yung simbahan, tao ang niluwalhati, hindi na po ang Diyos. No? Hindi po ganon, mga kapatid. Tayo po ay mga anak ng Diyos na siya dapat ang ating bigyan ng karangalan at kaluwalhatian po, no, sa ating mga buhay. Kaya po, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. We called it eternal call. Tayo po ay tinawag upang iligtas po ng ating Panginoon. This calling is not merely an invitation. No? Marami kasi mga nagtuturo na karamihan ang kanilang paniniwala sa tungkol sa kaligtasang eternal ay invitasyon. Inimbitahan ka ni Lord, tanggapin mo siya para maligtas. Hindi ho. No? Hindi ho invitasyon ito, kundi ito ay deklarasyon. Ito po ay informasyon na tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. This calling is not merely an invitation, but an effectual calling by God's power. God chose His people in Christ and called them unto eternal glory. Eternal salvation is centered in Christ Jesus alone. No? Si Lord lamang po ang siyang tumawag sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? Ito po tinatawag na eternal call. Nabasahin po natin, mga kapatid, Romans chapter 9, verse 11, sabi po dito, for the children, being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God, according to election, might stand, not of works, but of Him that calleth. Sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganak, tayo po hindi pa pinanganak, wala pa tayo dito sa mundo. Kaya sabi pa po ni Lord, no? At hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Tayo po ay tinawag po ng ating Panginoon. Mga kapatid, malinaw po yan upang tayo iligtas ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang tao, walang kakayanan na iligtas niya ang kanyang sarili. Tama? Because we are dead in trespasses and sins. No? Patay kasi tayo. Kaya nga po, di po ba sa binasa natin sa Romans chapter 3 verse 10, anong sabi doon? Walang matuwid. Wala ni kahit isa. Verse 11, walang humahanap sa Diyos. Tama po? Walang humahanap sa Diyos. Okay? Kaya tayo, sa biyaya lamang ng Diyos, ay naligtas. Ano pa po, mga kapatid? No? Kaya ang kaligtasan ito, dapat nating pahawakan. No? Dapat tayo manindigan. Amen po? Okay? So, pagka tayo ay tinatanong ng mga ibang tao, ikaw ba talaga ay ligtas na? Ano ang sasagot natin? Opo, sa biyaya ng Diyos. Kasi biyaya naman talaga ng Diyos. No? Kaya tayo naligtas, mga kapatid. Opo, dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya po, dapat tayo po ay palaging natin paghawakan. Ito po ang buhay na walang hanggan na binigay po sa atin ng ating Panginoon. 1 Timothy chapter 6 verse 12, sabi po dito ni Pablo kay Timoteo at sa church ng Efeso, fight the good fight of faith. No? Makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka ng pananampalataya. Kaya ang pakipagbaka natin, hindi sa
laman. Hindi sa pisikal, kundi sa ating pananampalataya. Pag sinabi po makipagbaka ka, ibig sabihin, manindigan ka. Amen? Ibig sabihin po, ay panghawakan mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Ano pa po sabi dito? Mga kapatid, lay hold on eternal life. Tingnan niyo po, no? Manangan o panghawakan ang buhay na walang hanggan. No? Panghawakan natin na meron tayong buhay na walang hanggan na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Whereunto thou art also called. Kasi dito tayo tinawag, sabi ni Lord. No? Saan? Tinawag tayo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinawag tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya po, mga kapatid, malinaw po na ang sabi pa po dito ni Pablo, and has professed a good profession before many witnesses. Okay? Kaya po, ang ating pananampalataya dapat makita ng mga tao na tunay na ang kaligtasan ito ay dapat po nating panghawakan, dapat meron tayong paninindigan ng ating pananampalataya na ang gumawa ng kaligtasan, nang nagbigay sa atin ng kaligtasan, ay walang iba kundi ang ating Diyos. Okay? Binigyan tayo ng kaligtasan ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ito po ang nais at kalooban po ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito sa John, basahin po natin ang John, chapter 8. Sorry po, John chapter 10, verse 28. Anong sabi ni Lord po dito, mga kapatid? And I give unto them eternal life. Sabi ni Lord Jesus Christ, at bibigyan ko sila ng walang hanggang buhay. Sino nagbigay ng walang hanggang buhay? Si Lord. No, hindi ho mga ngaral. Ang mga ngaral, pinapangaral lang niya kung ano ang ginawa ng Diyos. Amen po? Kung paano tayo ililigtas ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan. And they shall never perish. At kailanman, hindi sila mapapahamak. So tayo, na niligtas ni Lord, hindi na tayo mapapahamak sa impyerno. Bakit? Niligtas na po tayo ni Lord eh. Amen po? Kaya ang kaligtasan ito dapat sampalatayanan natin. Kaya nga sabi ni Pablo, fight the good fight of faith. Kaya sampalatayanan natin ang kaligtasan na binigay po ni Lord po sa atin. Huwag natin pawalan sa buhay natin. Amen po? Huwag nating itanggi, huwag nating i-resist sa ating paglilingkod na ito, sapagkat ito po ay tunay at totoo na sinabi po ng ating Panginoon. Malinaw po, nasabi pa po dito, neither shall any man pluck them out of my hand. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Kaya ang kaligtasang eternal, wala ho nakakaagaw. Amen po? Hindi ho nawawala, mga kapatid, ang eternal life po natin. Okay? So malinaw po yan, na ganun po si Lord. Pagka siya po ay nangako, talaga hong hindi po yan napapako. Amen po? Pero pagka ang tao nangako, minsan napapako. Si Lord po hindi. Ang kanyang pangako, hindi po siya nagsisinungaling. Basahin po natin, mga kapatid. Aklat po ng Titus, no? Titus chapter 1, verse 2. Sabi po dito ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ni Pablo, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Tingnan niyo po, no? May pinangako po ba si Lord? Amen? Ano kanyang pangako? Eternal life. Amen? Kailan niya pinangako? Before the world began. Nagsisinungaling ba si Lord? Hindi. Kahit kailan, hindi siya nagsisinungaling. No? Kahit kailan, mga kapatid, hindi siya, kung sa Bisaya pa, hindi siya nagbubut-but. Di ba? Okay? Hindi siya nag-atik-atik o hindi siya nagsisinungaling. Mga kapatid, siya po ay tunay at totoo, banal na Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Tapat po si Lord. Pag sinabi ni Lord na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, dapat paniwalaan po natin. Amen?
So malinaw po yun. Our hope does not rest in human ability, but on God's eternal purpose in Christ. Kaya po, mga kapatid, ang ating pag-asa po, hindi ho sa abilidad ng tao. Amen? Hindi po sa kagalingan ng tao ang pag-asa natin sa buhay na walang hanggan. Kundi ang Panginoon, mga kapatid, okay, ay sa kanyang layunin, sa kanyang walang hanggang layunin, sa pamamagitan po ng ating Paiso Kristo, tayo po ay binigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. That is number 2, mga kapatid. Malinaw po, no? That is the number 2 ng ating pinag-aralan po ngayon. God has called His people unto eternal glory. Tinawag po tayo ng Diyos at ang tumawag sa atin ay banal na pagkatawag. At tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Binigyan po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? Next, mga kapatid, no? Number 3, suffering is only for a while. No? Ang ating paghihirap talaga hong sandali lang. Okay? Natural po sa mananampalataya na naghihirap po sa buhay. Amen? Okay? Akala kasi nila, pagka ikaw ay tunay mananampalataya, yayaman ka. No? Dadami ang pera mo, dadami ang kayamanan mo. Okay? Hindi ho ganun, mga kapatid. Kaya tayo naglilingkod kasi ang motibo natin to glorify God. Amen? To praising God, to honor God. Di po ba? Yun po ang motibo natin. Kaya tayo naglilingkod sa Lord kasi siya po'y ating luwalhatiin, dakilain, at sambahin po natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Okay? Hindi ho ang motibo natin, no? Katulad po noon, may dumalo po dito. Sabi sa akin, Pastor, baka dito na ako yayaman. O, di po ba? So, ang hinahanap niya, material. Ang hinahanap niya, kayamanan na pera. Okay? So, ang tunay na paglilingkod sa Lord, dapat ang motibo, kaya ka naglilingkod, to worship God. Tama? To honor God. To praise God. No? To do His will. Ganun dapat ang motibo natin. Kaya tayo nandito kasi gawin natin ang kalooban ng Diyos. Purihin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos ng ating buong puso. Sapagkat, tandaan po natin, meron pong hinahanap si Lord. Sino ang hinahanap ni Lord? Yung tunay na mananamba. Basahin po natin, mga kapatid, sa aklat po ng John. Okay? John, may hinahanap po si Lord, mga kapatid. John chapter 4, verse 23. No? Basahin po natin. John chapter 4, verse 23. Sabi po dito ng ating Panginoon, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. May hinahanap ba si Lord na mananamba sa Kanya? Amen. Ang hinahanap ni Lord na mananamba ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi niya hinahanap ang mananamba para yumaman ang sasamba. Amen? Kundi ang hinahanap po niya na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya po, ang ating sinasamba na ito, ang Diyos na Espiritu. Kaya tingnan niyo po, wala tayong ribulto. Tama? Kasi Espiritu mo si Lord eh. Pag sinabing Espiritu, wala ka nakikita, pero naramdaman natin si Lord. Amen po? Naramdaman ba natin si Lord? Amen. Amen. Naramdaman natin ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. Sapagkat pangako po ni Lord na siya po'y mananahan sa atin because we are the temple of God. Nandito po sa atin ang Espiritu ng Diyos. Basahin po natin, mga kapatid. 1 Corinthians. Okay? 1 Corinthians chapter 3. Verse 16 up to verse 17. Sabi po dito, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God
dwelleth in you. Ang Espiritu ng Diyos nananahan po sa atin. Kaya sabi po ni Pablo, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya minsan ay dahil sa katigasan ng tao, no? Tinatanggal, winawasak na ni Lord ang templo niya. Kasi po, dahil sa katigasan, alam na po natin na tayo templo ng Diyos, pero ang ginagawa ng maraming Kristiyano, inaabuso ang templo ng Diyos. Amen? Inaabuso niya yung kanyang buhay sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So maliwanag po yan, mga kapatid, na tayo po ay templo po ng Diyos. Kaya sa ating paglilingkod na ito, tandaan po natin, meron pong tinatawag po na suffering. No? Suffering is only for a while. No, sandali lang naman yung ating paghihirap po, mga kapatid. Hindi po yan tatagal. Okay? Now, tandaan po natin, kung may ulan, merong araw. Amen po? Amen. Pag merong unos, merong hindi unos. Diba? Magandang panahon. Diba? Kung merong maliwalas, merong hindi maliwalas. Madilim. No? Pag maliwanag, merong madilim. Ganun lang po yan ang buhay, mga kapatid. No? Kaya ang kasabihan nila ay hindi lagi yung nasa ilalim. Meron din doon sa taas. No? Parang gulong na umiikot lang po. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Na after that, sabi po dito, that ye have suffered a while. Natural lamang po ang mananampalataya, nakakaranas po yan ng mga suffering sa buhay. Amen po? Hindi ka tunay na mananampalataya pag wala kang suffering. Okay? Lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga totoo na naglilingkod sa Panginoon, meron po yan suffering, mga kapatid. Okay? Mga long suffering. Okay? Mahaba. Long suffering. Kaya dito po, makita ho natin na God's people may experience trials, no? Persecutions, sickness, sorrow, and hardship in this life. Makakaranas po talaga ang mga anak po ng Diyos, yung mga tao ng Diyos. No? Akala kasi nila, pagka Kristiyano ka, hindi ka na magkakasakit. Mali. Bakit? Bakit nagkakasakit ang tao? Kasi nasa laman pa po tayo. Amen po? Nandito pa po tayo sa lupa, talagang natural nagkakasakit. Pero iba yung nag-iingat kaysa hindi nag-iingat. Tama? Okay? Kaya pinag-ingatan natin ang templo ng Diyos, yung katawan natin, which is the temple of God, para po ay tatagal, mananatili, no, sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Okay? Natural po yan. Maka-experience talaga tayo lahat, no, ng kalungkutan. Pero tandaan po natin na kahit tayo malungkot, ay kinukomfort po tayo ng Panginoon. Amen po? Tandaan po natin, kahit tayo ay nagkakaranas po ng suffering sa buhay, mga trials, at ang Diyos lagi po nandyan sa atin, nagbigay sa atin ng kalakasan at kasiglahan at katugunan, no, ng mga pagsubok po ito sa ating mga buhay. Kahit po mahirap ang buhay po ngayon sa ating bansa na kinalalagyan. Mahirap po bang buhay ngayon? Nakaranas ba tayo ng hirap ngayon? Yes. Di ba? Eh, pastor, yung mga maleta, yung hindi naghihirap. Alam niyo po ba, mas lalo sila naghihirap ngayon kasi guilty sila. Nandoon po ang puso nila na hindi ho talaga mapalagay sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? So, mas the best na tayo po ay kahit ganito lamang ang mahalaga, puno po tayo ng kapayapaan na binigay ng Diyos sa atin at puno ng pag-asa at tayo ay kinukomfort ng ating Panginoon sa anumang mga naranasan natin, mga problema,
suliranin, pagsubok po sa buhay. But these sufferings are temporary. God uses trials to teach. No? Minsan ginagamit ni Lord. Kaya tayo sinusubukan para tayo maturuan sa buhay. Tama? To teach, humble, no? And strengthen His children. Tinuturuan tayo minsan para tayo ay magpakumbaba sa Lord. Amen po? Kasi maraming tao nakala nila, lahat-lahat na lang alam nila. No? Lahat-lahat na lang akala nila sila ang bida, sila makapangyarihan. Hindi ho, mga kapatid. Tandaan po natin, sa harapan po ng Panginoon, kailangan tayo bilang mga anak ng Diyos, gusto ni Lord, tayo po ay magpakumbaba. Pagka tayo nagpapakumbaba, ano gagawin ni Lord sa atin? Itataas tayo. Pagka tayo nagpataas, ano gagawin ni Lord sa atin? Ibabagsak tayo ng ating Panginoon. No? Ibababa tayo ni Lord, mga kapatid. Kaya po, nandun po dapat yung ating pagpapakumbaba. Ano mang pagkapala na binigay ng Diyos sa atin, lagi po natin yan pinapaalaala. Tandaan po natin, dapat napili tayo mapagpakumbaba sa Lord. Amen po? Okay? Sapagkat iba po talaga ang isang tao na lagi pong nagpapakumbaba. Amen? At ang taong nagpapakumbaba, malayo sa gulo. Totoo po ba yan? Di ba? Malayo sa gulo. Di po ba? Ang magpapakumbaba. Di ba? Kaya, kunting kibot lang, kung ano man nangyayari, ayaan mo lang, pakumbaba ka lang. Tama po? Oo. Hindi yung kunting kibot lang, ano na agad, pakumbaba sa harapan ng ating Panginoon mahalaga. Okay? Next, 1 Peter chapter 1 verse 7. Sabi po dito, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. No? Ang atin palang mga pagsubok na ito, mga kapatid, sabi ni Lord, ay higit pa po, no? Mahalaga pa sa ginto na nasisira. Bagamat ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagkakahayag ni Hesus Kristo. So, ibig sabihin naman po mga kapatid, ang atin pong mga trials, mga pagsubok sa buhay, talaga hong tinuturuan lang tayo, no, ng leksyon ng ating Panginoon. Minsan, no, akala natin minsan ang pagsubok na ito ay wala nang katapusan. Subalit tandaan po natin mga kapatid na walang pagsubok na hindi natin kaya sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, ano sabi niya roon? Basahin natin. Philippians, para meron po tayong ebidensya, chapter 4, verse 13. Sabi po dito ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. No? Nagagawa natin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Panginoon na siyang nagpapalakas sa atin. Si Lord po ang siyang nagpapalakas sa atin. 1 Peter chapter 4 verse 12. Sabi po ni Pedro, Beloved, think it not strange concerning the fire trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari inyo'y di karaniwang bagay. So, huwag na po tayo magtaka pagka meron tayong mga pagsubok. Ibig sabihin po, sinusubukan lang po tayo ng Panginoon. Amen? At tandaan po natin, pagsubok po ito, sandali lamang mga kapatid, at ano po ang solusyon kapag meron tayong pagsubok?
Kanino tayo dudulog? Kanino tayo lalapit? Kay Lord. No? Sapagkat si Lord po may panawagan. No? May panawagan sa atin. Matthew chapter 11 verse 28, ang sabi ni Lord, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Para po may kapahingahan ang ating mga kaluluwa sa Panginoon. Ang ating buhay sa Lord. Ano sabi ni Lord? Come unto me. Pananawagan po yan ni Lord. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo ay aking papagpahingahin. Tingnan niyo po, si Lord po ang magbigay ng kapahingahan. Siya po ang ating rest. Siya po ang ating kapahingahan sa ating paglilingkod na ito. Trials are temporary, but the glory prepared by God is eternal. Now, number 4. Number 4, God Himself establishes and strengthens His people. Bakit? Sapagkat sabi po dito sa huling saknong ng 1 Peter chapter 5 verse 10, sabi po dito, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Tingnan niyo po, no? God that does not abandon His children. Hindi tayo iiwanan ni Lord. Hindi tayo abandonahin ni Lord. God does not abandon His children during trials. Tingnan niyo po, no? Hindi tayo abandonahin ni Lord o iwanan o pabayaan. He works in them to mature, no? Tayo ay maging mature, stabilize, no? Maging matatag, strengthen, maging malakas, and ground them in faith and truth. Tingnan niyo po, mahalaga yung tayo po ay nakaugnay doon po sa katotohanan ng ating Panginoon. Kaya nga po ang pagsamba, hindi lamang espiritu, kundi sa katotohanan. Kaya po, katotohanan dapat ang ating pinanghawakan sa ating paglilingkod na ito. No? Pag sinabi pong make you perfect, okay? Hindi ito na hindi ka na nakakasala, kundi ito to mature or complete spiritually. Okay? No? Dapat tayo maging matured sa ating pong pananampalataya, sa ating buhay spiritual, sa ating Panginoon. Established to make firm and steadfast. Strengthen to give spiritual power to endure. Kaya po, ang nabibigay sa atin ng spiritual power, no other than our God. No? Siya po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, okay, sa atin po mga buhay. Okay? Next, sabi po dito sa 1 Timothy, basahin po natin mga kapatid. 1 Timothy chapter 1, verse 7. Sorry po, sa 2 Timothy pala. 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Tingnan niyo po, ano daw binigay ng Diyos sa atin? Kapangyarihan. No? Hindi tayo binigyan ni Lord ng takot, ng pagkatakot. Okay? For God hath not given us the spirit of fear, espiritu ng pagkatakot, but of power and of love. No? Kaya po tayo, meron po tayong pag-ibig sa Diyos kasi binigyan tayo ng pag-ibig ni Lord. Amen? Siya po ang unang umibig sa atin. Hindi po tayo ang unang umibig sa Lord, kundi si Lord ang unang umibig sa atin. Siya po ang nagbigay sa atin ng pag-ibig sa puso po natin, kaya iniibig po natin siya. And of a sound mind. No? Kahusayan.
No? Si po Lord pa rin po yan ang siya nagbibigay. Kaya po, sa buhay po natin, dapat ang laging napupuri si Lord. Hindi? Amen? Hindi ho tayo, mga kapatid. Lagi natin purihin ang ating Panginoon. No? Colossians chapter 2, verse 7, ano sabi? Rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving, na nangauugat at nangakatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya. Kaya dapat tayo nakaugat po sa Lord. Amen? Dapat tayo nakakonect sa Panginoon. Huwag nating putulin ang ating connection sa Lord. Amen po? Tandaan po natin, mga kapatid, maraming Kristiyano, siya mismo ang pumuputol ng kanyang connection sa Lord. Okay? Dapat hindi. Sapagkat, pag wala na tayong connection sa Lord, wala nang dadaloy na mga bagay espiritual. Amen po? Wala nang dadaloy na mga pagpapala sa buhay po natin. Okay? Kaya, pagkaputol na ang iyong relasyon o koneksyon sa ating Panginoon, talaga hong magkakaroon ng problema ang ating pamumuhay sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Kaya dito po ay malinaw, mga kapatid, na dapat tayo lagi nakaugat, nakatayo, matibay sa ating pananampalataya sa Lord. Manindigan tayo na ito ang sinasabi po ng ating Panginoon. Meron tayong ebidensya. Anong ebidensya natin? Salita ng Diyos. Amen po? Sapagkat the Scripture is our final authority. Ito po yung ating final authority sa ating paglilingkod na ito. Maring sabihin natin, Pastor, bakit yan ang final authority? Isulat lang ng tao yan. Yes, tama, sulat ng tao. Pero sinong tao? Tao na mga lingkod ng Diyos. Amen? Tao na mga hari ng Diyos, tao ng mga propeta, tao ng mga apostol, ang ginamit po ng ating Panginoon. Kaya ba silang gamitin ni Lord? Amen. Yes. Makapangyarihan po ang Diyos eh. Kung ang presidente nga may sekretary, si Lord pa kaya? Tama? Oh, may tagasulat din si Lord. Di ba? Oh, kung ang kumpanya nga may may sekretary, si Lord pa kaya? Kaya sinulat po ito, Ginoo, yung mga utos ng ating Panginoon. Kaya dito tayo bumabase. Ito ang katotohanan. Huwag tayong lumabas po dito. Amen po? Dapat dito po nakasalalay, nakaugnay ang ating pananampalataya sa mga salita ng ating Panginoon. The same God who saved His people also preserves and strengthens them. No? Kaya po ay malinaw na ang Diyos ang siyang nagligtas sa kanyang mga tao at siya rin ang nag-iingat at siya rin ang nagpapalakas po sa atin. Si Lord po lahat. Kaya ang sabi po ni Lord, malinaw po, mga minamahal, sa ating binasa kanina, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. After that, ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. But the God of all grace. Kasi ito pong ating tema next week, no? Sa ating Thanksgiving, mga kapatid. Okay? Nawa, huwag po tayo mawala lahat. Now, let's go to our conclusion, mga kapatid. The believer's life may include suffering, but the God of all grace remains faithful. Totoo po ba? Nanatili po, natapat po ang ating Panginoon. Yung kanyang biyaya, nanatili pong tapat sa buhay po natin. He called His people unto eternal glory through Christ, and He will sustain them through every trial. Our confidence is not in ourselves, but in the sovereign grace of God. Ang confidence sa buhay po natin, hindi yung ating sarili, kundi ang kapangyarihan, biyaya
ng Diyos. Okay? Remain steadfast in the Lord. No? Manatili tayo na maging matatag sa Panginoon. Trials will pass. No? Dadaan lang yan. No? Parang sasakyan lang yan. Dadaan na gano'n. Okay? Sandali lang. Sabi naman ng kasulatan, mga kapatid. But God's grace will never fail. No? Biyaya ng Diyos. Kahit kailanman, mga kapatid. Hindi ho maging failure sa buhay natin. Okay? Next. Trust the God of all grace, for He is able to strengthen and settle His people forever. Bakit forever? Kasi doon tayo kay Lord. Amen po? Kakatayo lang dito sa mundo, doon na tayo kay Lord. Kasi ang buhay po natin, ang tunay nating tirahan, hindi ito, kundi doon sa langit. Amen? Doon po kay Lord, mga kapatid. Kaya forever. Si Lord forever. Amen? Pero dito sa lupa, walang forever. Lahat po dito, temporary. Tandaan po natin. Buhay natin, temporary. Bahay natin, temporary yan. Lahat yan, temporary. Sasakyan, ano man ang meron tayo na biyaya ng Diyos na binigay sa atin, temporary lang po yan. Ang only eternal, yung ating kaligtasan at buhay na walang hanggan, doon po sa ating Panginoon. Kaya tayo kasama ni Lord magpakailanman. Purihin po ang ating Panginoon, nawa ay meron po tayong natutunan sa mga salita ng ating Panginoong Diyos at tayong lahat po ay tumayo at tayo aawit po sa Lord.